Marami sa atin ang naniniwala na kapag luma na ang battery, siguradong mahina na. Pero totoo ba yun? Ngayong video, susubukan natin ang isang NS40 Motorite Enduro Maintenance Free Battery na nakakabit dati sa Honda Jazz 2010. Hindi na rin alam ng may-ari kung ilang taon na niya itong ginagamit. Ang ginawa niya, bumili na siya ng bagong NS60 Enduro at iniwan na lamang ang lumang battery para sa trade-in. Pero ang tanong, talaga bang mahina na ito? O baka naman malakas pa pala? Alamin natin ang tunay na kondisyon gamit ang battery analyzer. Good day, Kamaster! Welcome back sa Bat Expert PH. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, dito tayo nagtitest ng iba't ibang car batteries gamit ang tamang kagamitan para malaman kung alin ang good battery, alin ang kailangan ng charging at alin ang dapat ng palitan. Kaya kung gusto mong matutong mag-check ng battery bago gumastos, siguraduhin panoorin hanggang dulo ang video. Narito ang ating battery. Ito po. Isa itong NS40 Enduro Maintenance Free battery ng Motolite. Ayan po. Ayan. Motolite pang matagalan Enduro Maintenance Free battery po ito. Dating nakakabit ito sa Honda Jazz Year Model 2010. Ayon sa customer, hindi na niya maaalala kung ilang taon na itong ginagamit. Dahil gusto na niyang makasigurado, bumili siya ng bagong NS60 Enduro battery na mas malaki pa ng konti nito. Kasi ito po ay NS40 lamang ang size nito. Ito ang lumang battery naman ay iniwan na niya para sa trade-in. Ibig sabihin, tinitrade-in na po niya ito para makabawas siya sa bayad, maka-discount pa. Maraming customer ang gumagawa nito. Kapag matagal na ang battery, iniisip agad nilang mahina na. Pero hindi lahat ng lumang battery ay sira na. Kaya mahalagang i-test muna bago tayo gumawa ng konklusyon. Ngayon, ikakabit natin ang battery analyzer. At titingnan nito ang iba't ibang kondisyon ng battery tulad ng voltage, CCE o cold cranking amps, SOH o state of health, SOC, state of charge at internal resistance. Hindi sapat na voltage lang ang tingnan. Maraming battery ang may 12.8 volts pero mahina na pala ang CCE. Kaya mas mahalaga ang kumpletong battery test. So, itesting natin gamit ang Lancol battery tester o battery analyzer para makita nyo rin sa actual. Ito po. Yan. So, meron siyang dalawang alligator clip ha, na pula at itim. So, ang unahin natin sa pagkabit nito ay itong kulay pula dito sa plus sign ng isang battery. Diyan, plus sign po yan ha. Dito sa pulo, polarity ng isang battery dyan. Itong kulay itim naman na alligator clip ng battery tester o battery analyzer dito sa kabila. Pagayan siya. Yan. Yan siya. Oh. So, kusa na po magtuturn on itong ating battery tester o battery analyzer. Wala nang kailangan na pipindutin or what. Kusa na siya magtuturn on. So, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 12.9 or 12.90 volts. So, testing na natin para makita natin ang mga kailangan natin titingnan. Tap natin ang OK. Pagka-tap ng OK, lalabas ang battery test. Tap natin ulit again ang OK. At pag-tap ng OK, lalabas pa rin ang number 1 sa regular flooded. Tap pa rin natin ang OK. And din dito, nakaset na siya sa GIS. Pero pwede nyo po ilipat yan sa CCA. Pababa o pataas. Pagayan. Ayan po ang CCA niya. Ayan. 1 to 10 po yan. Mamili kayo. Depende sa battery na yung tinitesting. So, ito, sa case ngayon ng ating isisit kasi may nakikita tayong code na nakatatak sa battery. Ito po. B20L. Yan po. So, baligtad yung sticker pagkakabit. Dapat nakaharap siya pagayan. Kasi ayan, makikita natin, B20L po yan. Dapat dito yung sticker ng Motolite pero baliktad eh. Ewan ko ba? Bakit ganun? So, ganituhin natin kasi nakaharap talaga yung sticker ng Motolite. So, ayan. So,
ito po ang ating susundan ha, B20L. So, tap natin ang taas para sa GIS tayo. Through GIS po tayo magbe-base. Yan. Tap natin ang OK. Pagka-tap ng OK, lalabas na ang 44B20. Kaya po siya lumalabas agad ito dahil nakasit na po ito kanina. Tinisting ko na po ito kanina kasi ang battery na to. Kaya ganun siya. Pero kung hindi nyo tinitesting ito, maghahanap pa kayo. Hanap kayo pataas, pababa, hahanapin nyo po yung B20L na yan. So, ang gagawin nyo, ganyan siya. So, pababa tayo kasi 24 na yan eh. Ayan, pag lalabas itong 44B20, ito na po yon. Huwag nyo na po hanapin itong B20L kasi hindi po literal na itong L na to ay nakalagay dito sa battery tester o battery analyzer. Bagkus ang nakalagay dito ay iba, 44B20. Itong 44 na ito na po yung kanyang tinatawag na AH o 44 ampere hour po ang capacity sa battery na ito. Correct me if I'm wrong. B20 lang siya. Wala siyang L. Pero sa battery nakalagay sa sticker ay L. So, huwag nyo nang pansinin yung L na yan. Ito na po yon. So, pagka nandyan na yan, tatap nyo ng okay para magti-testing na siya. So, testing na, titigan ng mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, mga ma'am sir, mga kabat expert. Good battery ang nakalagay diyan. Meron siyang CCE na 360 CCE. Ayan po. 12.9 volts or 12.90 volts. SOH, ano ibig sabihin ng SOH? Ito po ay tinatawag na state of health 100%. SOC, ano ibig sabihin ng SOC na ito? Ito po ay tinatawag na state of charge 98%. Ang R, ano naman tong R na ito po ay tinatawag na resistance 8.34 milliohm. 8.34 milliohm ang tawag dyan. So, good battery. So, green na green ang light indicator ng ating battery tester o battery analyzer. Ayan po. So, nagpapahiwatig na goods po talaga ang battery nito. Biruin mo naman yung kanyang SOH, state of health, 100%, no? So, walang pag-alinlangan, talagang goods na goods ang battery nito. Ibig sabihin, malakas pa ang battery. Ayan. Maayos pang kondisyon nito at kaya pa nitong magbigay ng sapat na starting power sa sasakyan. Ngayon tanong, bakit kaya good battery pa rin kahit matagal na itong nagamit? Simple lang, kapag maayos ang paggamit ng battery, tama ang charging system ng sasakyan, walang electrical leak, at regular na nagagamit ang sasakyan, mas tumatagal ang buhay ng battery. Hindi ibig sabihin na dahil luma na ang battery ay sira na agad. Ang tunay na basihan ay ang actual battery test. Kaya bago kayo bumili ng bagong battery, siguraduhin ipatis muna ito. Maaaring akala ninyo mahina na. Pero sa test, malalaman ninyo kung kailangan lang bang i-charge, magagamit pa o kailangan na talagang palitan. Mas makakatipid kayo kapag tama ang diagnosis. Sa battery na ito ng Honda Jazz, kahit hindi na alam ng may-ari ang eksaktong edad nito at napalitan na ng bagong battery, ipinakita ng battery analyzer na good battery pa rin ang kondisyon nito. Isa itong magandang paalala na huwag basta husgahan ang battery bis lamang sa tagal ng paggamit. Mas mainam pa rin ipatis gamit ang tamang kagamitan. Kung may natututunan kayo sa video na ito, huwag kalimutan i-like at i-share para mas marami pang motorista ang matutong mag-check ng battery. Kung bago ka pa lang sa Bat Expert PH, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating battery testing tips at actual customer case. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video dito lang sa Bat Expert PH.